ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapayapa ngunit makahulugang araw ang muling bumungad sa mga taga-subaybay ng kwento ng buhay ni Tanggol. Tahimik ang paligid ngunit sa alaala ng marami, buhay na buhay pa rin ang mga pangyayaring yumanig sa huling 2 gabi ng matinding laban sa puso ng Quiapo. Lumipas man ang maraming taon, hindi pa rin nabubura sa isipan ng mga nakasaksi kung paano halos mawala sa mundo si Tanggol. Kung paanong sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng panganib, may isang taong hindi kailanman bumitiw sa kanya. Ang taong iyon ay si Punggay. Noong gabing iyon naduguan at halos wala ng malay si Tanggol, si Punggay ang nagdala sa kanya sa ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang katawan ni Tanggol sa loob ng sasakyan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Mabigat ang bawat paghinga. Sa bawat segundo ng biyahe, paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan ni Tanggol. Parang panalangin. Parang sigaw ng pag-asa. Tanggol, lumaban ka, naririnig mo ba ako? Sa isip ni Punggay, iisa lamang ang dasal. Huwag mawala si Tanggol. Samantala, sa loob ng ospital nag-uunahan sa oras ang mga doktor. Malubha ang kalagayan ni Tanggol. Punong-puno ng sugat ang kanyang katawan. At bawat segundo tila laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa labas ng silid ay tahimik na nakaupo si Punggay. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya umiiyak ng malakas. Ngunit sa kanyang mga mata makikita ang takot. Makikita ang lalim ng kanyang pagmamahal. At tila may himalang naganap. Sa kabila ng lahat ng hula, sa kabila ng pangambang baka hindi na siya makaligtas. Unti-unting bumalik ang lakas ni Tanggol. Mabagal ang kanyang paggaling. Mahirap ang bawat araw. Ngunit malinaw ang kanyang determinasyon. Habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang naunawaan ang isang bagay. Hindi siya iniwan ni Punggay. Hindi siya tinalikuran. Hindi siya sinukuan. Sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, si Punggay ang nanatili. At doon unti-unting nagbago ang damdamin ni Tanggol. Matagal na niyang nararamdaman ang kakaibang tibok ng kanyang puso tuwing nakikita si Punggay. Ngunit ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi ito simpleng utang na loob. Hindi lang ito pagkakaibigan. Ito ay pag-ibig. Pag-ibig na matagal nang namumuo sa pagitan nilang dalawa. Kaya nang tuluyan nang makabalik sa serbisyo si Tanggol. Nang muli siyang makalakad sa mga lansangan ng Maynila bilang tagapagtanggol ng mga inosente. Gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na niya itatago ang nararamdaman. Isang gabi sa Quiapo, tahimik ang paligid. Walang ingranding dekorasyon. Walang malaking handaan. Walang maraming tao. Si Tanggol at si Punggay lamang. Sa simpleng sandaling iyon, binuksan ni Tanggol ang kanyang puso. Sinabi niya kay Punggay ang lahat ng matagal na niyang kinikimkim. Tahimik si Punggay noong una. Hindi siya agad nakapagsalita. Parang huminto ang oras. Ngunit sa kanyang mga mata makikita ang emosyon na matagal na rin niyang tinatago. Alam ni Punggay ang isang bagay. Ang landas ni Tanggol ay puno ng panganib. Puno ng laban. Puno ng sakripisyo. Ngunit alam din niyang hindi niya kayang lumayo sa lalaking ito. At sa huli tinanggap ni Punggay ang pag-ibig ni Tanggol. Hindi nagtagal, dumating ang araw na matagal ang hinihintay ng kanilang mga kaibigan at ng buong komunidad. Ikinasal sina Tanggol at Punggay. Ang kasal na iyon ay hindi lamang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ito rin ay tanda ng panibagong simula. Sa araw na iyon naroon ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Kabilang na si Mando. Si Mando ay hindi lamang kasamahan sa laban ni Tanggol. Siya ay matagal ng kaibigan. Isang kakampi na nakakita sa kabutihan ng puso ni Tanggol. Kaya nang makita niya sina Tanggol at Punggay sa altar, napangiti siya ng tahimik. Dahil alam niya, sa kabila ng lahat ng laban na dinaanan ni Tanggol, nakahanap na rin ito ng kapayapaan. Lumipas ang panahon, at isang araw dumating ang balitang lalong nagpasaya sa kanilang buhay. Nagbunga ang pag-ibig ni Tanggol at Punggay. Isang sanggol na lalaki ang isinilang ni Punggay. Pinangalanan nila itong Gabo Montenegro. Sa unang pagkakataon na hinawakan ni Tanggol ang kanyang anak na si Gabo, tila bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng kanyang kabataan.
Naalala niya ang hirap, ang sakit, ang kawalan ng gabay. At sa sandaling iyon gumawa siya ng isang pangako. Hindi niya hahayaang maranasan iyon ni Gabo. Samantala, si Punggay ay buong pusong nag-alay ng kanyang panahon sa kanilang anak. Unti-unti niyang iniwan ang buhay pulis upang tutukan ang pagpapalaki kay Gabo. Habang si Tanggol ay patuloy na lumalaban para sa kapayapaan ng Maynila. Si Punggay ang naging matatag na haligi ng kanilang tahanan. Sa panig naman ng kapulisan ng Quiapo, si Mando ang naging bagong hepe ng pulisya. Bilang pinuno naging katuwang niya si Tanggol sa paglaban sa krimen at korupsyon. Maraming beses nilang pinagsama ang kanilang talino at tapang upang mapanatili ang kaayusan sa lungsod. Dahil sa kanilang pagtutulungan unti-unting nagbago ang mukha ng Maynila. Maraming sindikato ang nabuwag. Maraming kriminal ang nahuli. Ngunit sa likod ng mga tagumpay na iyon dumami rin ang kanilang mga kaaway. Maraming makapangyarihang tao ang nawalan ng operasyon dahil sa mga hakbang ni Tanggol. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Gabo Montenegro bilang isang matapang ngunit mabait na binata. Ngunit tulad ng lahat ng kwento ng buhay dumating din ang sandali ng pamamaalam. Sa kanilang pagtanda pumanaw sina Tanggol at Punggay. Ang pagkawala nila ay nagdulot ng matinding lungkot sa mga taong nagmamahal sa kanila. Lalo na kay Gabo. Sa panahong iyon isa na siyang ganap na binata. Ngunit sa halip na tahimik na buhay tila may aninong sumusunod sa kanyang landas. Maraming taong galit kay Mayor Tanggol ang hindi kailanman nakalimot. Ang mga drug lord ang mga sindikato. Ang mga taong nasira ang operasyon dahil sa kanya. Naghahanap ng pagkakataon upang gumanti. At ang kanilang napiling target ay si Gabo Montenegro. Dahil sa mga pangyayaring iyon naligaw ng landas si Gabo. Ang galit, ang lungkot, ang sakit ng pagkawala ni Tanggol at Punggay. Unti-unting nagtulak sa kanya sa maling mundo. Napapalibutan siya ng mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman ni Gabo ang isang masakit na katotohanan. Ang pagkamatay pala ni Tanggol at Punggay ay hindi simpleng pangyayari. Hindi ito aksidente. Ito ay planadong pagpatay ng mga drug lord na matagal nang hinahadlangan ni Mayor Tanggol. Ang revelasyong iyon, parang apoy na sumiklab sa puso ni Gabo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkaligaw may isang babae na dumating sa kanyang buhay. Ang babaeng iyon ay si Mara. Hindi tulad ng iba kakaiba si Mara. Matapang ang kanyang loob. Malinis ang kanyang puso. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nabubuksan ang puso ni Gabo. Parang may pag-asa pa. Ngunit hindi lamang si Mara ang tutulong sa kanya. May isang taong matagal nang nagmamasid kay Gabo mula sa malayo. Isang taong may utang na loob sa kanyang ama. Walang iba kundi si Mando. Si Mando ang matagal ng kaibigan ng pamilya Montenegro. Ang ninong ni Tanggol. Ang taong nakasaksi sa buong laban ng kanilang pamilya. Nang makita niyang naliligaw ng landas si Gabo, nagpasya siyang lumapit. Hindi bilang pulis, kundi bilang pangalawang ama. Si Mando ang naging gabay ni Gabo upang muling maunawaan ang kahulugan ng pangalan ng Montenegro. Ipinaalala niya kung sino si Tanggol. Kung bakit siya lumaban para sa Quiapo. At doon, nagsimula ang panibagong kabanata. Isang laban na hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpili kung anong uri ng tao ang nais mong maging. Pinili ni Gabo Montenegro na huwag maging kriminal. Sa halip pinili niyang ipagpatuloy ang legasya ng kanyang ama na si Tanggol. Ngunit hindi magiging madali ang landas na iyon. Dahil ang babaeng mahal niya na si Mara ay magiging biktima ng mga taong nais siyang pabagsakin. Mula sa isang simpleng gulo sa kalsada. Lalalim ang laban. Hanggang sa umabot ito sa mismong puso ng operasyon ng mga sindikato ng droga sa Maynila. At sa sandaling iyon, maunawaan ni Gabo ang kanyang kapalaran. Tulad ng kanyang ama na si Tanggol. Kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang maging tagapagtanggol ng Quiapo. At dito magsisimula ang bagong laban ng pangalang Montenegro. Ang laban ni Gabo Montenegro. Isang laban na puno ng aksyon. Pag-ibig, sakit, at pag-asa.
Lumipas ang mga buwan matapos malaman ni Gabo Montenegro ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang na sina Tanggol at Punggay. Ngunit kahit lumipas ang panahon, hindi kailanman humupa ang apoy sa kanyang dibdib. Sa bawat paglakad niya sa mga kalsada ng Quiapo, pakiramdam ni Gabo ay naroon pa rin ang anino ng kanyang ama na si Tanggol. Parang naririnig niya ang mga kwento ng mga tao sa paligid. Si Mayor Tanggol ang nagligtas sa amin noon. Kung hindi dahil kay Tanggol, matagal na kaming nilamon ng mga sindikato. Ang bawat salitang iyon ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Gabo. Dahil alam niya ang isang bagay. Ang taong pinupuri ng lahat ay pinatay ng mga taong hanggang ngayon ay malaya pa rin. Isang gabi sa madilim na eskinita ng Quiapo, tahimik na nakatayo si Gabo. Kasama niya si Mara. Napansin ni Mara ang bigat ng kanyang katahimikan. Iniisip mo na naman sila si Tanggol at si Punggay, hindi ba? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Gabo. Nakatitig lamang siya sa malayong ilaw ng lungsod. Pagkaraan ng ilang segundo nagsalita rin siya. Hindi ko alam kung kaya kong maging tulad ni Tanggol, sabi ni Gabo. Pero alam ko hindi ako pwedeng manatiling tahimik. Naramdaman ni Mara ang lalim ng galit sa kanyang tinig. Ngunit alam din niyang may kabutihan pa ring nananatili sa puso ni Gabo. Kaya dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi mo kailangang maging eksaktong katulad ni Tanggol, sabi ni Mara. Ang kailangan lang maging si Gabo Montenegro ka. Sa sandaling iyon tila mailiwanag na sumilip sa madilim na isip ni Gabo. Ngunit habang nagsisimula siyang maghanap ng bagong landas, may mga taong hindi natutuwa sa kanyang pagbabago. Sa isang marangyang silid sa loob ng isang lihim na gusali sa Maynila, nagtipon ang ilang makapangyarihang tao. Mga drug lord, mga negosyanteng may madilim na lihim, mga taong minsang sinira ni Mayor Tanggol. Sa gitna ng silid ay nakaupo ang kanilang pinuno. Isang lalaking kilala sa ilalim ng mundo bilang Don Emilio Vargas. Tahimik siyang nakikinig habang ibinibigay ng kanyang tauhan ang ulat. Boss, mukhang nagsisimula ng magtanong ang anak ni Tanggol, sabi ng tauhan. Natahimik ang silid. Pagkatapos ay bahagyang umiti si Don Emilio Vargas. Akala ko ba tapos na ang problema natin noong namatay si Tanggol, malamig niyang tanong. Akala rin namin, boss, sagot ng tauhan. Pero si Gabo Montenegro mukhang gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang ama. Sa sandaling iyon ay tumigas ang mukha ni Don Emilio Vargas. Kung ganoon tapusin na natin ang problema bago pa lumaki. Samantala, walang kaalam-alam si Gabo sa bagong panganib na paparating. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakikipagkita siya kay Mando. Matagal na silang hindi nagkaroon ng seryosong pag-uusap. Nakaupo sila sa loob ng lumang opisina ni Mando sa presinto ng Quiapo. Tahimik ang paligid. Si Mando ang unang nagsalita. Alam kong nalaman mo na ang totoo tungkol kina Tanggol at Punggay, sabi niya. Dahan-dahang tumango si Gabo. Gusto kong hanapin ang mga pumatay sa kanila, sagot ni Gabo. Matagal siyang tinitigan ni Mando. Parang sinusukat ang bigat ng kanyang desisyon. Kung papasok ka sa laban na ito, sabi ni Mando. Hindi na ito simpleng paghahanap ng hustisya. Magiging digmaan ito. Ngunit hindi umurong si Gabo. Kung digmaan ang kailangan, handa akong lumaban. Sa sandaling iyon ay nakita ni Mando ang isang bagay sa kanyang mga mata. Ang parehong apoy. Na minsang nakita niya kay Tanggol. Napabuntong hininga si Mando. Kung ganoon tutulungan kita, sabi niya. Ngunit hindi niya alam. Habang nagsisimula pa lamang ang laban ni Gabo Montenegro, may paparating ng uno sa kanyang buhay. Isang gabi, habang pauwi si Mara matapos ang trabaho, may isang sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto. May dalawang lalaking bumaba. Bago pa makasigaw si Mara, mabilis siyang hinila papasok sa sasakyan. At sa loob lamang ng ilang segundo nawala siya sa madilim na kalsada ng Maynila. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ni Gabo. Isang malamig at mababang boses ang nagsalita sa kabilang linya. Kung gusto mong makita muli si Mara ng buhay, tigilan mo ang paghahanap sa mga taong pumatay kay Tanggol. Napatigil si Gabo. Unti-unting kumuyom ang kanyang kamao. Kung may mangyari kay Mara, bulong niya. Hindi lang kayo ang hahabulin ko. Tahimik ang boses sa kabilang linya. Pagkatapos ay marahang tumawa. Maghanda ka na, Gabo Montenegro, sabi ng lalaki.
Dahil ngayon palang nagsisimula na ang tunay na laban. At sa madilim na kalangitan ng Quiapo, nagsimula ang isang digmaan na magtatakda ng kapalaran ng bagong tagapagtanggol ng lungsod. Ang laban ni Gabo Montenegro ay hindi na lamang laban para sa paghihiganti. Ito na ngayon ay laban para sa pag-ibig, para sa katotohanan, at para sa alaala ni Tanggol at Punggay. Ngunit ang tanong ng buong Maynila ay iisa lamang. Kakayanin ba ni Gabo ang bigat ng pangalang Montenegro? O tuluyan siyang lalamunin ng dilim ng lungsod na kanyang sinumpaang ipagtanggol?